Walang sino mang naglalakbay sa maalikabok na kalsadang iyon sa Sonora ang nakaakala na masasaksihan nila ang nakita ni Dolores pagsikat ng araw. Isang binatang may determinadong mukha at matatag at seryosong mga mata ang nakasakay sa isang malakas na kabayo, yakap sa kanyang mga bisig ang isang matandang babae na umiiyak ng walang tunog. Hindi siya sumigaw o humingi ng tulong. Tahimik lamang siyang umiyak, ang kanyang mga luhay patuloy na tumutulo habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang walang laman na bahagi ng malayo, na para bang hindi na siya naniniwalang may darating pa upang iligtas siya. Sino siya? Saan siya nagmula? Iyan ang mga tanong na agad pumasok sa isipan ni Dolores. At yun din ang mga tanong na sana'y iniwasan niya, sapagkat ang katotohanang nasa likod ng mga ito ay malapit ng yumanig sa kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inakala. Mas malapit ang katotohanan kaysa sa inaakala ng sinuman, at nang tuluyan itong mabunyag, bawat taong konektado sa sandaling iyon ay magbabago magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, sabihin sa mga komento kung saang lungsod kayo nanonood. Pindutin ang like at manatili hanggang sa huli sapagkat ang kwentong ito ay magtatapos sa paraang lubhang nakaaantig. Maaring imposibleng hindi makapagpatulo ng kahit isang luha. Ngayon, magsimula tayo sa umpisa. Dala ni Dolores ang isang maliit na supot na tela na may lamang tanghalian para sa kanya at sa kanyang mga anak, isang nakatiklop na panyo para ipunas ang pawis, at sa kanyang dibdib ay isang mabigat na takot na tila bato, ang takot na mahuli. Si Don Rodrigo Ramirez, ang may-ari ng asyenda ng Los Reales, ay hindi tumatanggap ng mga dahilan. Alam iyon ng lahat ng nagtatrabaho roon. Alam iyon ng mga manggagawa sa bukid. Alam iyon ng mga katulong sa bahay. Maging ang lalaking namamahala sa kwadra ay alam iyon. Kaunti lamang magsalita si Don Rodrigo at wala siyang ipinapakitang kabaitan. Tinitingnan niya ang kanyang relo na para bang siya ang kumukontrol sa oras mismo. At sa nakaraang 6 na buwan ay nagtanggal siya ng 2 babae dahil lamang sa pagiging 10 minutong huli. 1 taon nang nagtatrabaho si Dolores sa asyenda, nagkukuskos ng sahig, naglalaba ng damit, at naghahanda ng pagkain mula nang biglang mamatay ang kanyang asawa sa atake sa puso sa edad na 36. Ang trabahong iyon ang naging tanging pinagkukunan niya ng kita. Iniwan siya nito na may 2 anak, hindi na bayarang upa, at pananampalataya na lamang ang kanyang sandigan. Tahimik silang naglakad. Ramdam ni Carlos ang pag-aalala ng kanyang ina at piniling huwag magtanong. Mahigpit na hawak ni Valentina ang kamay ni Dolores, nakatitig sa matatayog na cactus sa tabi ng kalsada na may malalim na pagtuon na karaniwan sa mga batang sinusubukang unawain ang damdaming hindi pa nila kayang ilarawan. Nagbago ang lahat malapit sa kurbada ng daan, lampas sa malaking baluktot na punong meskit na nagsisilbing palatandaan ng mga naglalakbay. Biglang napahinto si Dolores. Sa una, hindi niya lubos maunawaan ang kanyang nakikita. Ang kabayo ay kulay kastanyas, matangkad at alagang-alaga. Ang nakasakay ay mukhang bata pa, marahil 28 o 30, may malapad na balikat at seryosong ekspresyon. Nakasuot siya ng mapusyaw na beige na kamiseta na nakarolyo ang manggas hanggang siko. Ngunit hindi ang kabayo o ang nakasakay ang nagpatigil kay Dolores, kundi ang taong nasa kanyang mga bisig. Maingat, halos may lambing na hawak ng binata ang matandang babae, isang bagay na hindi inaasahan sa isang taong may matibay na pangangatawan. Siya'y maliit at kuba na sa katandaan, nakasuot ng maitim na palda at kulay abong alampay na hindi maayos ang pagkakatali sa kanyang mga balikat. Magulo ang kanyang puting buhok dahil sa hangin
at ang kanyang mukha ay nakasandal sa dibdib ng nakasakay habang ang tahimik na paghikbi ay nagpapayanig sa kanyang payat na katawan. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa wala sa kahabaan ng malungkot na kalsadang iyon. Ginang, mahinaong tawag ng nakasakay. Matatag ang kanyang tinig. Walang sindak o pilit na pagmamadali. Tinig ng isang taong sanay manatiling kalmado. Pinahinto niya ang kabayo ilang metro ang layo at tuwirang tiningnan si Dolores. "Matutulungan mo ba ako?" Ipinaliwanag niyang natagpuan niya ang babae mga 1 kilometro mula roon. Nakahiga sa tabi ng daan. Ganap siyang nag-iisa. Sinubukan niya itong kausapin ngunit hindi ito sumagot ng salita. "Sa tingin ko ay hindi siya makapagsalita," mahina niyang dagdag. Pakiramdam ni Dolores ay bumagal ang mundo. Tumingin siya sa matandang babae, sa binatang nakasakay at sa kanyang mga anak. Sa wakas, sumulyap siya sa direksyon ng asyenda na para bang ang landas sa unahan ay magbibigay ng sagot. "Hindi mo alam kung sino siya?" tanong ni Dolores sa mas mahinang tinig. "Hindi," sagot nito. "Wala siyang anumang dokumento at wala ring ibang tao sa paligid." Ibinaba ng nakasakay ang tingin sa matandang patuloy na umiiyak ng tahimik. Sa kanyang mukha ay makikita ang halo ng habag at pag-aalinlangan. "Naipag-isip kong dalhin siya sa San Isidro," patuloy niya, "ngunit hindi ako pamilyar sa mga daan dito. Hindi ko rin alam kung may makakatulong sa kanya roon." Kilala ni Dolores ang San Isidro. Higit 3 kilometro iyon ng layo sa kabaligtarang direksyon ng asyenda ng Los Reales. Doon nakatira si Doña Mariela Santos, isang babaeng nasa 60 taong gulang na dati nagtrabaho kasama ang mga batang bingi sa Hermosillo. Sa pagkakaalam ni Dolores, siya lamang ang nakakaunawa ng wikang senyas sa lugar na iyon. 3 dagdag na kilometro ang katumbas ng halos 40 minutong dagdag na paglalakad. Sa mga oras na iyon malamang ay tinitingnan na ni Don Rodrigo ang kanyang relo. Mariing pinagdiinan ni Dolores ang kanyang mga labi. Inisip niya ang upahang dapat bayaran sa loob ng 12 araw. Naalala niya ang mga gamit sa paaralan ni Carlos at ang sapatos ni Valentina na halos mapudpud na. Inisip niya kung ano ang mangyayari kapag nawalan siya ng trabaho. Sa rehiyong iyon, kakaunti ang oportunidad at mabigat ang salita ni Don Rodrigo. Isang negatibong komento lamang mula sa kanya ay maaaring tahimik na magsara ng mga pintuang hindi pa man nalalapitan ni Dolores. At saka dahan-dahang itinaas ng matandang babae ang kanyang ulo. Sa isang maikling sandali, 1 o 2 segundo lamang, nagtama ang kanilang mga mata. Maitim at maliwanag ang mga iyon, nakakagulat na malalaki sa kanyang kulubot na mukha. Walang bakas ng pagkalito o kabaliwan sa tinging iyon. Sa halip nakita ni Dolores ang isang bagay na mas masakit, isang taong lubos na may malay na nauunawaan niyang siya'y nawawala at walang paraan upang maipahayag iyon. Dahan-dahang huminga si Dolores. "Pumunta tayo sa San Isidro," pasya niya. Bago pa makapagreklamo ang kanyang mga pag-aalinlangan, binuhat niya si Valentina at sininyasan si Carlos na lumapit. "May kilala akong maaaring makaintindi sa kanya." Nagpakilala ang nakasakay bilang si Marcelo Fuentes na nagdaraan lamang sa lugar. Nagpasalamat siya at maingat na inikot ang kabayo upang hindi maalog ang matanda. Sama-sama silang naglakad sa maalikabok na daan pabaligtad ng kanilang orihinal na direksyon. Maingat na nakasakay si Marcelo habang inaalalayan ang matanda. Naglakad si Dolores sa tabi nila, karga si Valentina at sumunod si Carlos na may seryosong mukhang higit sa kanyang edad. Dama ang bigat ng sandali kahit walang nagpapaliwanag. Umakyat ang araw, umangat ang alikabok sa bawat hakbang.
Sa isang sandali, iniunat ng matandang babae ang kanyang payat na braso mula sa ibabaw ng kabayo at hinawakan ang malayang kamay ni Dolores. Wala siyang sinabi, hindi niya kaya, ngunit ang kanyang kapit ay matatag, may pasasalamat at pagsusumamo. Hinawakan siya ni Dolores. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Inilabas niya iyon at sumulyap sa screen. Ang pangalang lumitaw sa maliwanag na titik laban sa madilim na background ay nagpatigas sa kanyang sikmura na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Rodrigo Ramirez, Los Reales Hacienda. Patuloy ang pag-vibrate ng telepono, humigpit ang kapit ng matanda sa kanyang kamay, tumingala sa kanya ang kanyang mga anak. Nakatayo si Dolores sa gitna ng daan, nahahati sa pagitan ng dalawang magkaibang kinabukasan, hindi tiyak kung alin ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hinayaan niyang tumigil ang pagtunog ng telepono. Hindi lohikal ang kanyang desisyon. Nagmula ito sa mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao, mas matanda pa kaysa sa mismong pag-iisip, isang bagay na hindi lubos maipaliwanag, ngunit hindi maaaring balewalain. Nananatiling nakapulupot sa kanya ang kamay ng matanda, tuyo at marupok ngunit matiyaga. Napagtanto ni Dolores na hindi niya kayang bitawan ang kamay na iyon upang sagutin ang tawag. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa, huminga ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Sumulyap sa kanya si Carlos ngunit nanatiling tahimik at nagpatuloy si Dolores sa paglakad. Nakasabit sa pagitan ng dalawang posibleng tadhana, hindi alam kung aling landas ang magbabago sa lahat magpakailanman. Biglang tila naging marupok ang telepono sa kanyang kamay na para bang maaari itong mabasag anumang sandali. Nanatiling nakatayo si Dolores, nahahati sa pagitan ng tungkulin at habag, habang si Marcelo ay patuloy na tuwid ang tindig, isang postura ng mga lalaking lumaking naniniwalang kailangan nilang harapin ang lahat ng mag-isa. Gaano pa kalayo? Tanong ni Marcelo mula sa ibabaw ng kabayo. Walang pagkainip sa kanyang tinig. Isa lamang itong praktikal na tanong, binigkas ng marahan upang hindi mabagabag ang matandang babae na nakapikit ngunit mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Dolores. Mga 20 minuto pa, sagot ni Dolores, kung maglalakad. Bahagyang tumango si Marcelo, isang tahimik na katahimikan ang namagitan sa kanila, hindi ilang kundi mapagnilay. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nagsalita. Ang babae sa San Isidro, yung marunong ng sign language, pinagkakatiwalaan mo ba siya? Nakita ko na siya noon, nung mas malapit pa kami nakatira rito. Ilang beses akong lumapit sa kanya, mabuti siyang tao. Mabuti kung ganon. Muling nanahimik sa pagitan nila, huminga ng marahan ng kabayo, bumuntong hininga si Valentina sa kanyang pagkakatulog. May pupuntahan ka dapat, saad ni Marcelo, sa wakas. Hindi iyon tanong, napansin na niya kanina kung paano tumingin si Dolores sa daan patungo sa asyenda bago nagpa siyang lumihis. Nag-atubili siya bago sumagot. Oh, trabaho? Oo. Hindi na siya kinulit pa ni Marcelo, ngunit may nagbago sa kanyang ekspresyon, hindi awa kundi isang tahimik at taus-pusong paggalang na hindi kailangang ipahayag. Maliit ang San Isidro kahit sa payak na pamantayan ng Sonoran Sierra. Mayroon lamang itong isang pangunahing kalsadang lupa, isang maliit na tindahan na may kupas na patalastas ng soft drinks sa pader, isang puting kapilyang adobe na may natutuklap na pintura sa gilid at ilang simpleng bahay na nakakalat sa pagitan ng mga punong meskit. Sa ganong kaagang oras, kakaunti pa lamang ang nasa labas. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa plastik na silya sa harap ng kanyang pintuan. 2 batang nakapaa ang nagtatakbuhan sa baku-bakong lupa. Sinisipa ang maliliit na bato habang naglalaro. Ang bahay ni Doña Mariela Santos ay nasa dulo ng kalsada. Madali itong makilala dahil sa kulay ubeng bougainvillea
na gumagapang sa harapan at sa mga paso na maayos na nakahanay sa may pasukan. Patunay ng maingat na ugali ng babaeng nakatira roon. Kumatok si Dolores ng 3 beses, matatag ang pagkakatok. May bahagyang pagkaantala. Pagkatapos ay narinig ang mga yabag mula sa loob at ang tunog ng pagbukas ng trangka. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang babaeng may hanggang balikat na kulay abong buhok, may apron sa baywang at may maliwanag at mapagmasid na mga mata na agad sinuri ang buong sitwasyon. Ang binatang nakasakay na may kargang matanda, ang biyudang may kargang batang inaantok, ang seryosong batang lalaki na nakatayo sa tabi. Dolores Vergara, wika ni Doña Mariela, sa tunong tila alam na niya ngunit nais lamang makumpirma. Oo, Doña Mariela. Lumipat ang kanyang tingin sa kabayo. Ano ang nangyari? Nakita namin ng babaeng ito na mag-isa sa daan. Umiiyak siya ngunit hindi makapagsalita. Umaasa kaming matutulungan ninyo kaming maunawaan siya. Maingat na pinagmasdan ni Doña Mariela ang matanda. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang pagiging maingat at napalitan ng pokus at agarang pagkilos. Tulungan ninyo siyang makababa, pumasok tayo. Ang sala ay may amoy ng bagong timplang kape at tuyong bulaklak. May nakasabit na larawan ng sagradong puso sa dingding. 2 upuang yari sa yantok ang magkaharap sa tabi ng maliit na mesang may telang burda sa ibabaw. Maingat na ibinaba ni Marcelo ang matandang babae mula sa kabayo. Sa tulong ni Doña Mariela sa kabilang braso, marahan nila itong inakay papasok at pinaupo sa isa sa mga upuan. Nagising si Valentina at kumurap-kurap sa paligid, nalilito. Nanatili si Carlos malapit sa pinto. Sapat ang lapit upang makita ang nangyayari, ngunit maingat na hindi makasagabal. Umupo si Doña Mariela sa tapat ng matanda at tiningnan siya sa mga mata. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsenyas. Matatag at malinaw ang kanyang mga galaw, kalmado at matiisin, tulad ng isang taong nakauunawa na ang komunikasyon ay nangangailangan ng linaw at oras. Sa una, walang reaksyon ng matandang babae. Malayo ang kanyang tingin, tila wala sa sarili, na para bang nakulong siya sa pagkabigla ng maraming oras. Ngunit unti-unti, bumalik ang kamalayan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na kanina'y walang galaw sa kanyang kandungan ay dahan-dahang nagsimulang kumilos. Maingat na nagpatuloy ang kanilang palitan. Nagtatanong si Doña Mariela sa pamamagitan ng senyas. Sumasagot ang matanda sa parehong paraan. Pagkatapos ng bawat sagot, isinasalin ni Doña Mariela ng malakas, nananatiling mahinahon ang tinig kahit pabigat ng pabigat ang kahulugan. Sabi niya ang pangalan niya ay Morena. Tahimik na tumango si Dolores. Hindi niya alam ng eksakto kung nasaan siya. Matagal daw siyang naglakad at naligaw. Muling gumalaw ang mga kamay ni Morena, mas mabagal ngayon at bahagyang nanginginig. Umalis siya sa kanilang tahanan ilang panahon na ang nakalipas. May nagsabi raw sa kanya na ayaw na siya ng kanyang anak, na pabigat na siya. Nanatiling mahinahon ang tinig ni Doña Mariela, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata, ang uri ng lungkot na pinipigil dahil may kailangan pang gawin. Nagpasya siyang umalis upang hindi na maging problema sa kanya. Ayaw niya raw siyang saktan. Bumigat ang katahimikan sa silid. Para kay Dolores, tila may pumipisil sa kanyang dibdib. Sino ang nagsabi sa kanya niyon? Mahinang tanong ni Marcelo mula sa kanyang kinatatayuan. Isininyas ni Doña Mariela ang tanong. Sumagot si Morena, mas kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya maalala ang pangalan. Isa raw iyon sa mga taong pinagkakatiwalaan niya sa asyenda. Isang taong nakatrabaho ng kanyang anak. Naramdaman ni Dolores ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. At ano ang pangalan ng kanyang anak? Mahina niyang tanong.
Parang hindi niya makilala ang sariling tinig nang magsalita siya. Para bang may bahagi sa kanya na nakadama na ng kung ano ang malapit ng sabihin at nais ipagpaliban ang sandaling iyon hanggat maaari. Gayunman, itinanong pa rin ni Doña Mariela ang tanong. Dahan-dahang itinaas ni Morena ang kanyang nanginginig na mga kamay at binuo ang isang pangalan sa pamamagitan ng malinaw at maingat na mga galaw. Binanggit iyon ni Doña Mariela ng malakas sa parehong matatag na tunong pinanatili niya mula sa simula. Rodrigo, sabi niya, Rodrigo ang pangalan ng kanyang anak. Lalong tumahimik ang silid. Rodrigo Ramirez, pagpapatuloy ni Doña Mariela matapos isalin ng iba pang senyas. Sabi niya, may-ari raw ito ng isang malaking asyenda sa rehiyong ito. Maraming taon siyang naghintay na sunduin siya ng kanyang anak. At nang walang sinumang dumating, pinaniwalaan niya ang sinabi sa kanya na hindi siya minahal nito kailanman. Parang tumigil ang lahat sa loob ni Dolores. Pakiramdam niya'y gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa kahit hindi naman siya umusog. Umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang isipan ng malinaw at matalim, parang tunog ng kampanang patuloy na umaalingaw-ngaw kahit matagal nang napatunog. Rodrigo Ramirez, Don Rodrigo, ang kanyang amo, ang lalaking malayo ang loob, ang palaging tumitingin sa kanyang relo, ang lalaking tumawag sa kanya kaninang umaga, ang tawag na hindi niya sinagot, ang marupok na babaeng nakaupo sa kanyang harapan, balot ng kulay abong alampay at may pinakamalungkot na mga matang nakita niya ay ang kanyang ina. Diretsyong tumingin si Doña Mariela kay Dolores, ganun din si Marcelo. Maging si Carlos na nakatayo malapit sa pintuan ay nakatingin sa kanya na may kakaibang pagkamalay na taglay ng mga bata kapag may mahalagang bagay na nagbabago sa paligid. Binuka ni Dolores ang kanyang bibig, saka muling isinara. Sinubukan niya ulit. Doña Mariela, maingat niyang sabi, sabihin ninyo sa kanya na dadalhin natin siya sa kanyang anak. Sa mismong sandaling yon, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya, Dolores! Malamig at matigas ang tinig ni Don Rodrigo, parang metal na naiwan sa labas tuwing taglamig. Walang pagbati, 8:45 na, halos 2 oras ka nang huli, wala akong interes sa anumang dahilan. Don Rodrigo, pakiusap, makinig po kayo sa akin. Walang dapat pakinggan. Sumunod ang isang maikling katahimikan, kontrolado at sinadya. Tanggal ka na, huwag ka nang pumasok. Don Rodrigo, may nakita po ako. Sinabi kong wala akong interes. Lalong tumalim ang kanyang tono, sapat upang ipadama ang paghamak. Nawala mo ang iyong posisyon dahil pinili mong tulungan ang isang estranghero. Sapat na iyon para malaman ko ang iyong pagpapasya. Huwag ka nang babalik sa asyenda. Naputol ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Dolores ang telepono. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito kaya namutla ang kanyang mga buko. Pinagmasdan siya ni Morena gamit ang malalaki at mulat na mga mata. Hindi na niya kailangang marinig ang usapan upang maunawaang may seryosong nangyari. Kumapit si Valentina sa laylayan ng apron ng kanyang ina. Nanatiling nakatayo si Carlos, ngunit humigpit ang kanyang panga sa paraang hindi dapat natutuhan ng isang siyam na taong gulang ng ganun kaaga. Tumingin si Dolores sa matandang babae, pagkatapos sa kanyang mga anak, pagkatapos sa pintuan, sa maalikabok na daang pabalik sa buhay, nakatatapos lamang mawala sa kanya ang trabaho, ang kita, ang tanging seguridad, at ginawa niya ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isinuksok niya ang telepono sa kanyang bulsa, lumuhod sa harap ni Morena, marahang hinawakan ang kanyang mga kamay, at nagsalita ng mabagal. Tinitiyak na malinaw ang galaw ng kanyang mga labi upang mabasa ito ng babae. Dadalhin kita sa anak mo, ngayon, sa mismong sandaling ito. Isinalin ni Doña Mariela ang pangako sa pamamagitan ng sign language.
At si Morena, na maraming taong naniwalang hindi siya nais na naglakad mag-isa sa malupit na lupain ng Sonora, dala ang isang kasinungalingang dumurog sa kanyang puso, ay napayuko at nanginig sa tahimik na paghigbi. Hindi siya sumigaw, hindi siya nawalan ng malay. Ibinaba lamang niya ang kanyang ulo at nanginig sa malalalim at walang tunog na hikbi, ang uri ng pag-iyak ng mga taong hindi na umasa pang may babalik para sa kanila. Ang hindi nila alam ay kung ano ang naghihintay sa kanila sa dulo ng daang iyon. Habang ginagawa ni Dolores ang kanyang pasya sa munting sala na iyon, sa Los Reales Hacienda, sa likod ng makakapal na pader na adobe at mabibigat na pintuang kahoy, ibinaba ni Don Rodrigo Ramirez ang kanyang telepono sa mesa at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Wala siyang ideya, hindi man lang niya maisip, na ang babaeng malamig niyang pinatalsik ay sa mismong sandaling iyon hawak ang mga kamay ng taong matagal na niyang desperadong hinahanap sa loob ng maraming taon. Mataas na ang araw sa kalangitan nang tuluyan silang umalis sa bahay ni Doña Mariela. Inihanda ni Marcelo ang kabayo sa kalmado at sanay na mga galaw. Inayos niya ang renda at tiniklop ang isang kumot sa ibabaw ng syahan upang mas komportabling makaupo si Morena. Lumabas si Doña Mariela, dala ang isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay. Nang walang maraming salita, inilagay niya iyon sa mga kamay ni Carlos, isang tahimik na kabaitang karaniwan sa maliliit na bayan, kung saan ang mabubuting gawa ay ginagawa ng walang seremonya. Hinayaan ni Morena na tulungan siya ni Marcelo na makasakay sa kabayo. Bahagya pa ring nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nagbago na ang kanyang mga mata. Hindi pa yon ganap na pag-asa, hindi pa, ngunit may mas banayad at mas tapat na damdamin. Yun ang tingin ng isang taong tumigil na sa pakikipaglaban laban sa pagkadismaya. "Alam mo ba ang daan?" tanong ni Marcelo habang hawak ang renda. "Oo," sagot ni Dolores. Alam na alam ko kung paano pumunta roon." Nagsimula silang maglakad. Sa unang ilang minuto, walang nagsalita. Ang daan ay siya ring dinaanan nila kaninang umaga, ngunit hindi na iyon pareho sa pakiramdam. Nagbago ang mga anino, mas mabigat ang init na bumabagsak at may dala ng bago si Dolores sa kanyang kalooban, isang bagay na wala pa siya pagsikat ng araw. Dala niya ang hindi maikakailang bigat ng pagtawid sa isang hangganang wala ng balikan. 4. Nawalan na siya ng trabaho. Iyon ay isang malinaw at hindi maitatangging katotohanan. Hindi si Don Rodrigo ang uri ng taong nagbabago ng desisyon o humihingi ng paumanhin. Kapag sinabi niyang tapos na ang isang bagay, tapos na yon. Alam iyon ni Dolores. Nakita na niyang mangyari iyon sa iba noon. Gayunpaman, nagpatuloy ang kanyang mga hakbang patungo sa asyenda. May mga bagay na hindi maaaring pabayaan na lamang nang hindi isinusuko ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa pera. Naglalakad si Carlos sa kanyang tabi. Matagal na itong tahimik, iyon ang paraan niya kapag nag-aalala. Pagkaraan nang hindi tumitingin sa kanya, mahina itong nagtanong, "Malaki po ba ang magiging epekto nito sa atin, Ma?" Huminto siya sandali. Ayaw niya itong lokohin. 9 na taong gulang pa lamang si Carlos, ngunit mula nang mag-7 taon siya, mula noong umagang hindi na nagising ang kanyang ama, nagpasan na siya ng mga responsibilidad na higit sa kanyang edad. Karapat-dapat siya sa katotohanan, kahit mahirap iyon. Mas magiging mahirap muna sandali, inamin niya, pero nalampasan na natin ang mahihirap na panahon noon. Seryosong tumango si Carlos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin ito sa unahan at marahang idinagdag, halos para sa sarili lamang, "Tama po ang ginawa ninyo na tulungan siya." Walang sinabi si Dolores. Bahagya lamang niyang pinisil ang kanyang mga labi at nagpatuloy sa paglakad.
Si Valentina, hawak ang kamay ng kanyang ina habang kumakagat sa tinapay na ibinigay ni Doña Mariela, ay tila hindi naapektuhan ng bigat ng atmosfera sa paligid ng mga matatanda. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kabayo, puno ng dalisay na pag-uusisa. "Ano ang pangalan niya?" tanong niya kay Marcelo. "Canelo," sagot nito. "Mahilig ba siyang maglakad? Masaya siya sa anumang ginagawa niya kasama ang mabubuting tao." Pinag-isipan yon ng mabuti ni Valentina. Kung ganoon, siguradong gusto niya ang araw na ito, sabi niya, bago muling kumagat sa tinapay. Mahinang natawa si Marcelo at sa isang maikling sandali, bahagyang nabawasan ang tensyon sa daan. Di nagtagal, natanaw na ang Los Reales Hacienda. Una ang bubong na may pulang tisa na nakaangat sa ibabaw ng mga puno, pagkatapos ang matataas na pader na kulay okra, at sa wakas ang madilim na pintuang kahoy na may bakal na karatulang may pangalan ng lupain, matatag at kahanga-hanga, simbolo ng kasaysayan at pamana. Matanda na ang ari-arian, ngunit maingat na inaalagaan. Ang mga hardin at kulungan ay nakaayos ng may mahigpit na kaayusan, sumasalamin sa disiplinadong pagkatao ng may-ari nito. Kabisado ni Dolores ang pintuang iyon. Daan-daang beses na siyang dumaan doon, laging sa gilid na pasukan na nakalaan para sa mga tauhan, hindi kailanman sa pangunahing tarangkahan. Sa umagang iyon, walang pag-aalinlangang dumiretso siya sa pangunahing tarangkahan. Hindi iyon paghihimagsik. Wala na siyang posisyon doon na kailangang protektahan. Hindi na siya empleyadong tahimik na dumarating upang simulan ang kanyang tungkulin. Isa na siyang babaeng nagbabalik ng isang tao sa kanyang tahanan. Bahagyang nakabukas ang tarangkahan, itinulak niya iyon ng mas malapad. Sa loob, amoy ang mamasamasang lupa mula sa pagdidilig kaninang umaga, halos sa malayong amoy ng mga alagang hayop at sa natitirang samyo ng isang lumang bahay na puno ng mga taong-taong pagluluto at pang-araw-araw na pamumuhay. Isang malaking bougainvillea ang gumagapang sa silangang pader, puno ng matingkad na bulaklak na kulay lila-pula. Sa ilalim nito ay may bangkong bato na hindi mabilang na beses nang nilinis ni Dolores kahit hindi niya kailanman nakitang may umupo roon. Lumabas si Consuelo, isa pang manggagawa, isang babaeng nasa 40 anyos, may matatalas na mata at matibay na ekspresyon mula sa gilid na pintuan. Napahinto siya nang makita sila, si Dolores, ang kanyang mga anak, ang estrangherong nakasakay sa kabayo at ang matandang babaeng nakaupo sa itaas. "Dolores, ano ito?" Narito ba si Don Rodrigo? Nasa opisina siya, pero sinabi niya, nasa opisina ba siya? Tumango si Consuelo, hindi na tinapos ang kanyang sasabihin. Huminga ng malalim si Dolores. "Pakiusap, sabihin mo sa kanya na lumabas siya." Pinagmasdan ni Consuelo ang kanyang mukha, malinaw na nababahala, ngunit may bahid din ng nag-aatubiling paghanga. Ang uri ng paghanga na sumisibol kapag may gumagawa ng bagay na kinatatakutan ng iba. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumasok. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng halos 2 minuto. Bahagyang gumalaw si Canelo at marahang huminga. Nanatiling bukas ang mga mata ni Morena, sinusuri ang looban, ang mga pader, ang mga paso, ang bougainvillea. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa kumot. May kinikilala siya, may naaalala siya. Ang looban na iyon, ang mga kulay na iyon, ang natatanging amoy ng adobe at mamasa-masang lupa. Tila naunawaan na ng kanyang katawan bago pa tuluyang maunawaan ng kanyang isipan. Umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa loob ng bahay, matatag, mabilis, may bahid ng inis. Ang lakad ng isang lalaking sanay magpanumbalik ng kontrol. Lumabas si Don Rodrigo Ramirez sa pintuan. Mga 55 ang kanyang edad, matipuno ang pangangatawan, may maitim na buhok na may bahid ng uban sa may sentido, matatag ang panga at tindig ng isang taong sanay sa awtoridad.
Nakasuot siya ng madilim na polo at matibay na pantalon. Ipinakita ng kanyang mukha ang eksaktong inaasahan ni Dolores. Malamig na pagpipigil, kontroladong pagkainis, handa sa komprontasyon. Direkta siyang tumingin kay Dolores na sinabi kong huwag ka nang bumalik. Nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Mas mabagsik ang kalmadong yon kaysa pagsigaw, sinadya, sinusukat, walang lantad na emosyon. Hindi ko alam kung ano ang inaakala mong makakamit mo sa pagbabalik. Pagkatapos ay napahinto siya. Biglaan ng pagkakaputol na para bang may nagputol sa natitirang bahagi ng kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata na kanina'y nakapako kay Dolores nang may buong katiyakan ay lumipat patungo sa kabayo, kay Marcelo. At pagkatapos dahan-dahan napunta sa maliit at kubang anyo na maingat na nakaupo sa siyahan. Ang pagbabago sa kanyang mukha ay biglaan at tahimik, ngunit mas makapangyarihan kaysa anumang sigaw. Lumuwag ang kanyang panga, ang kanyang mga balikat na laging matigas, laging nakaangat na tila, may pasa na di nakikitang bigat, ay biglang bumagsak. Ang kanyang mga mata, ang parehong malamig na matang minamasdan ni Dolores sa loob ng isang taon nang hindi kailanman nakakita ng init, ay napuno ng isang damdaming halos hindi niya makilala sapagkat hindi pa niya ito nakita roon kailanman. Takot, hindi karaniwang takot, kundi ang matalim na sindak ng pagkilala sa isang bagay na inakalang nawala magpakailanman. Ma, hindi iyon malinaw na salitang binigkas. Kusang nakawala iyon, magaspang at wasak. Tunog yon ng isang lalaking ang lakas na matagal na pinanghawakan ay biglang bumigay. Tumugon si Morena. Marahil ay hindi niya narinig. Masyado siyang malayo at hindi siya nakaririnig o nakapagsasalita, ngunit may nakaabot sa kanya. Isang panginginig, isang alaala na dala ng katawan, isang likas na pakiramdam na mas matanda pa kaysa wika. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Nang magtama ang kanilang mga mata, bumuka ang kanyang bibig sa isang tahimik na ekspresyong hindi na kailangan ng pagsasalin, naunawaan ng lahat sa looban. Bumaba si Don Rodrigo mula sa pintuan, isang hakbang, dalawa, tatlo. Hindi na matalim o kontrolado ang kanyang mga galaw. Hindi matatag ang mga iyon, tulad ng isang taong lumalabo ang paningin dahil sa mga luha. Lumapit siya sa kabayo at itinaas ang kanyang mga braso. Si Marcelo nang walang tanong at may sensitibong pag-unawang nagpapakitang naintindihan na niya ang lahat, ay maingat na tinulungan si Morena na makababa. Nang sumayad ang kanyang mga paa sa sahig ng looban, ang parehong lupang nilakaran niya sa loob ng maraming taon bago siya ninakawan ng panlilinlang ng kanyang lugar doon. Niyakap siya ni Don Rodrigo. Hindi iyon marangal o pigil na yakap. Yakap iyon ng isang lalaking nadudurog. Unang lumuhod ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa habang yakap pa rin ang kanyang ina. Lumuhod siya sa gitna ng sarili niyang looban. Idinikit ang mukha sa balikat nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa malalalim na hikbing, tila nagmumula sa isang napakalalim na bahagi ng kanyang pagkatao na halos nakakatakot masaksihan. Ipinatong ni Morena ang kanyang mga kamay sa ulo ng kanyang anak. Mabagal at matatag ang kanyang mga galaw, may kakaibang kapanatagan ng isang taong matagal nang nagtiis ng pagdurusa, kaya ang biglaang ginhawa ay halos hindi kayang dalhin. Hinaplos niya ang buhok nito tulad marahil ng ginagawa niya noong ito'y maliit pa. Ginagabayan ng alaalang nabubuhay kahit lumipas ang mga dekada ng pagkakahiwalay. Nakatayo si Consuelo sa may pintuan, hayagang umiiyak. Si Carlos ay nakatingin ng malaki ang mga mata, puno ng pagkamangha. Kumapit si Valentina sa binti ng kanyang ina, nararamdaman na may napakalaking bagay na nagaganap kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi umiyak si Dolores na puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi iyon pumatak.
Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa harap ng kanyang ina, ang parehong lalaking walang pag-aalinlangang nagtanggal sa kanya ng trabaho kaninang umaga at wala siyang naramdamang galit. Sa halip, may mas masalimuot siyang nadama. Isang bagay na malapit sa kapayapaan, ngunit hindi sapat na payak upang mabigyan ng pangalan. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Don Rodrigo ang kanyang ulo. Nawala na ang anumang bakas ng maskarang lagi niyang suot. Wala ng autoridad, wala ng pagpipigil. Tanging ang hubad na ekspresyon ng isang taong bumagsak ang lahat ng depensa. Hinagilap ng kanyang mga mata si Dolores. Sa mga iyon, nakita niya ang pagkilala, ang hiya at pasasalamat na napakalaki upang ikulong sa iisang damdamin lamang. Sa tindi nito, napaatras siya ng bahagya. Bago pa siya makapagsalita, bago pa siya makapaghanda sa anumang susunod, sumigaw si Consuelo mula sa pintuan, basag ang tinig. Don Rodrigo, kadarating lang ni Gerardo. Sabi niya kailangan niya kayong makausap agad. Tungkol daw ito sa inyong ina. Pumigat ang pangalan sa hangin, Gerardo. Dahan-dahang tumayo si Don Rodrigo. Muli na namang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi nawala ang hilaw na emosyon, ngunit umurong ito paloob. Pinalitan ito ng isang bagay na hindi agad matukoy ni Dolores. Hindi iyon ang dating malamig na anyo, mas matalim yun. Mukha iyon ng isang lalaking biglang nagdugtong ng dalawang malalayong punto sa isang nakakatakot na tuwid na linya. Gerardo, marahan niyang ulit, sa tunong napakasinukat na mas nakakatakot pa kaysa galit. Nagkatinginan sina Dolores at Marcelo sa gilid na pasukan ng asyenda, hindi napapansin hanggang sa sandaling iyon. Nakatayo ang isang lalaking nasa 40 taong gulang, nakasuot ng sombrerong dayami at kamisetang may parisukat na disenyo. Bigla siyang napahinto nang makita ang tagpo, ang matandang babaeng nakatayo sa looban, ang patron na kanina lamang ay nakaluhod sa lupa. Sa isang maikling segundo, bago niya tuluyang nakontrol ang sarili, lumitaw sa kanyang mukha ang pilit niyang itinatago. Takot, 12 taon ng bahagi si Gerardo Salcedo ng Los Reales Hacienda. Dumating siya roon na bata pa, inirekomenda ng isang taong pinagkakatiwalaan ni Don Rodrigo. Sa paglipas ng panahon, naging pangkalahatang tagapamahala siya. Ang lalaking nangangasiwa sa mga manggagawa, humahawak ng maliliit na account at nagsisilbing tulay sa pagitan ng may-ari at ng mga tauhan. Mahusay siya at maingat. Taglay niya ang mapanganib na kakayahang mayroon ang ilang lalaki ang magmukhang ganap na hindi mapanganib. Ipinagkatiwala sa kanya ni Don Rodrigo ang halos lahat. Ibinigay niya sa kanya ang tiwala at nang hindi namamalayan, ibinigay din niya ang pagkakataong magdulot ng pinakamalalim na sakit sa kanyang buhay. Naunawaan ni Dolores ang lahat ng iyon sa loob lamang ng ilang segundong nanatiling lantad ang takot ni Gerardo bago niya muling itinago ang kanyang ekspresyon. Sapagkat ang takot na nakita niya ay hindi simpleng pagkagulat. Takot yun ng isang lalaking nakikitang gumuho sa harap niya ang isang bagay na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon. Nakatayo si Don Rodrigo sa gitna ng looban. Ang isang kamay ay nakapatong ng protektibo sa balikat ng kanyang ina. Ang isa na may nakalaylay sa kanyang tagiliran, nakakuyom ng napakahigpit na tila hindi pa niya mismo napapansin. Gerardo, sabi niya, sa isang salitang iyon nakapaloob ang lahat ng unti-unti niyang pinagdudugtong. Mabilis na nakabawi ang lalaking may suot na sombrerong dayami, masyadong mabilis. Ang bilis na yon ay nagpapahiwatig ng karanasan. Inayos niya ang kanyang ekspresyon at nagbigay ng magalang na ngiti, yaong uri na ginagamit sa mga tensyosong sitwasyon. Don Rodrigo, mabuti at naabutan ko kayo. Nandito ako upang pag-usapan ang isang isyu sa Rancho del Norte. May komplikasyon sa...
Saglit na napunta ang kanyang tingin kay Morena, isang kisap mata lamang bago bumalik sa kanyang amo. "Sino po ang babaeng iyan?" Bumigat ang katahimikan sa looban. Dahan-dahang inalis ni Don Rodrigo ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay sa isang payak at tiyak na galaw na para bang isinasara ang isang kabanata. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Gerardo nang may sinadya at sinusukat na mga hakbang. Nakilala ni Dolores ang lakad na iyon. Iyon ang pinakamapanganib niyang lakad, ang ginagamit niya kapag nawawala ang emosyon at napapalitan ng mas malamig na bagay. "Iyan," pantay na sagot ni Don Rodrigo. "Ang ipapaliwanag mo sa akin, sino ang babaeng iyan?" Nananatili ang ngiti ni Gerardo, ngunit bahagyang tumigas ang kanyang mga mata. "Hindi ko po kayo naiintindihan, Ginoo." "Oo, naiintindihan mo." Humaba ang katahimikan sa pagitan nila. Mataas ang araw sa itaas, nagbubuhos ng matalim na liwanag sa looban. Tila kumikislap ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Walang hangin na gumagalaw sa bougainvillea. Walang nangahas magsalita. 14 na taon na ang nakalipas, panimula ni Don Rodrigo sa tinig na napakakalmado at humihingi ng buong pansin. "Nawala ang aking ina. Sinabi mo sa akin na kusa siyang umalis. Sinabi mong pinili niyang lumayo. Sinabi mong nakita mo siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Hinayaan niyang lumapag ang bawat pahayag. Sinabi mong tinanong mo siya kung may kailangan siya at sinabi mong maayos lang siya." "Totoo po iyon," sagot ni Gerardo. Ngunit may nagbago sa kanyang tono. "Hindi nakapagsasalita ang aking ina." Isa-isa bumagsak ang mga salita, mabigat at hindi minamadali. Hindi sumagot si Gerardo at sa maikling katahimikang iyon, sa maliit na puwang na walang paliwanag, nagdugtong-dugtong ang lahat. Pinagmasdan pa siya ni Don Rodrigo ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumalikod siya. Bumalik siya sa kanyang ina at inutusan si Consuelo na nakatayo pa rin malapit sa pintuan na may bakas ng luha sa pisngi. Natawagan si Don Alejandro Mendoza, ang kinatawan ng munisipyo, at pakiusapang pumunta kaagad. Sinubukan ni Gerardo na magsalita. Tinangkan niyang bumuo ng depensa, maglatag ng kwento, magbukas ng isa sa mga lagusan ng pagtakas na marahil ay matagal na niyang ginagamit. Ngunit hindi na siya hinarap ni Don Rodrigo. Ang tahimik na pagwawalang bahala na iyon ay may mas matinding wakas kaysa anumang sigaw. Pinanood ni Dolores mula sa tabi ni na Marcelo at ng kanyang mga anak. Hindi siya kumilos o nagsalita. Nauunawaan niyang nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi para sa kanya, ngunit hindi kailanman mangyayari kung wala siya roon. Si Morena ang sumunod na kumilos. Marahan niyang binitiwan ang braso ng kanyang anak at lumapit kay Dolores sa mabagal at maingat na mga hakbang. Ang paglakad ng isang taong natutong ang mundo ay hindi laging nagbibigay ng babala bago magbago. Huminto siya sa harap nito at tumingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hindi marunong ng sign language si Dolores. Hindi niya maintindihan ang mga hugis na binubuo ni Morena sa hangin. Ngunit naintindihan niya ang ekspresyon. Naunawaan niya ang pasasalamat sa kanyang mga mata, ang paraan ng pagdikit ni Morena ng kanyang mga kamay sa sariling dibdib at saka pag-abot palabas, na para bang may iniaalok na isang bagay na napaka-personal. Wala ron si Doña Mariela upang magsalin. Hindi na kailangan. Marahang hinawakan ni Dolores ang mga kamay ni Morena tulad ng ginawa niya kanina at bahagyang tumango. Ang pagtangong iyon ay nangangahulugang naiintindihan ko. Nangangahulugan din itong wala kang utang sa akin. Si Valentina na nakatayo malapit sa kanyang ina ay pinagmasdan si Morena ng may kakaibang kaseryosohan.
Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kulay abong alampay ng may inosenteng lambing. Ngumiti si Morena, yun ang unang ngiting ipinakita niya mula nang matagpuan nila siyang mag-isa sa daan. Loob ng asyenda, mabilis at maingat na loob ng asyenda, mabilis at maingat na inayos ni Consuelo na para bang itinatama ang mga taon ng tahimik na pakikisangkot. Hiniling ni Don Rodrigo kay Dolores na makausap siya. Umupo sila sa bangkong bato sa ilalim ng bougainvillea. Bahagya siyang nakayuko, magkahawak ang mga kamay, nakatingin sa lupa. May kakaiba na sa kanya ngayon, para siyang isang estrukturang giniba at naghihintay maitayong muli sa isang bagong anyo. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo, sabi niya. Hinayaan ni Dolores na manatili ang mga salitang iyon nang hindi pinipigil. Naging hindi ako makatarungan kaninang umaga. Naging marahas ako, hindi lamang sa iyo, kundi sa marami ring nagtatrabaho rito. Huminto siya sandali, hindi iyon dahilan, katotohanan lamang iyon. Hindi ninyo kailangang magpaliwanag sa akin, Don Rodrigo, mahina niyang tugon. Kailangan ko, matatag ang pagkakasabi niya, ngunit wala na ang dating kayabangan. Mayroon itong paninindigan. Tinig iyon ng isang lalaking nagpasya na ayaw na niyang manatiling kapareho ng taong siya noong pagsikat ng araw. 14 na taon akong naniwalang umalis ang aking ina dahil iyon ang pinili niya. 14 na taon kong sinasabi sa sarili ko na sa kaibuturan marahil ay nabigo ako sa kanya sa ilang paraan. Na may isang bagay sa akin na nagtulak sa kanya palabas ng bahay na ito. At na ang anumang nasira sa pagitan namin ay hindi na kailanman maaayos. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang salubungin ang kay Dolores. Namumula pa ang mga iyon, ngunit kalmado na, tingin ng isang taong naubos na ang luhang kaya niyang ilabas sa loob ng isang araw. Nakakabago iyon ng pagkatao, tahimik niyang ipinagpatuloy. Pinatitigas ka nito sa mga bahaging hindi naman dapat tumigas. Bahagyang tumango si Dolores, may pag-unawa. Oo, mahina niyang sabi. Alam ko. Pinagmasdan niya ang mukha nito. May nawala ka rin. Hindi yun tanong. Pagkilala iyon mula sa isang lalaking sa wakas ay natutong tumingin lampas sa sarili. Asawa ko, sagot niya. 3 taon na ang nakalipas. Bahagya siyang tumango. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi mabigat. Bukas iyon, parang may puwang para huminga. Nais kong bumalik ka rito sa trabaho, sabi niya makalipas ang ilang sandali. Kung nais mo, pero hindi bilang katulong sa bahay. Sandali siyang huminto, pinipili ang mga salita. Kailangan ko ng taong mamamahala sa mga tauhan sa bahay at mangangasiwa sa pangunahing administrasyon ng asyenda, isang taong mapagkakatiwalaan ko. Wala siyang ginawang engrandeng talumpati, payak siyang nagsalita, halos praktikal, at ang pagiging simple na iyon ang nagbigay ng bigat at katotohanan sa alok. 3 beses ang magiging sahod kumpara sa dati, at magkakaroon kayo ng bahay dito sa loob ng ari-arian, ikaw at ang mga anak mo, kung makatutulong iyon. Matagal siyang tiningnan ni Dolores. Hindi siya agad sumagot, hindi dahil nagdududa siya, kundi dahil itinuro sa kanya ng huling 3 taon na manatiling matatag kapag may mabuting bagay na dumarating. Natutunan niyang huwag sunggaban ang pag-asa na para bang mawawala ito anumang sandali. Pag-iisipan ko, kalmado niyang sabi. Tumango siya at sa kanyang ekspresyon ay may paggalang, ang uri ng paggalang na hindi basta ibinibigay kundi pinaghihirapan. Umalis si Marcelo Fuentes bago lumubog ang araw. Ginugol niya ang hapon malapit sa mga kulungan, nakikipag-usap sa mga manggagawa ng may parehong gaan na ipinapakita niya sa lahat, hindi pinararamdam kanino man na sila'y maliit o hinuhusgahan. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Don Rodrigo. Ilang minuto silang nag-usap ng pribado malapit sa tarangkahan. Anuman ang kanilang napag-usapan ay nanatili sa pagitan nila.
Ngunit nang bumalik si Marcelo, may kakaibang katatagan sa kanyang tindig na para bang tinanggap niya ang isang responsibilidad na hindi niya inaasahan. Lumapit siya kay Dolores at mahigpit na nakipagkamay. Tama ang naging desisyon mo, sabi niya. Ganun ka rin, tugon niya. Sumulyap si Marcelo kay Carlos saka kay Valentina na 2 beses nang nagtanong kung maaari bang bumisita muli si Canelo balang araw. Alagaan mo ang nanay mo, sabi niya kay Carlos. Ginagawa ko na, sagot ng bata nang may tahimik na katiyakan. Nagbigay si Marcelo ng maikli at malinaw na tawang nakilala na nila, sumakay kay Canelo sa isang maayos na galaw at nagpatuloy sa daan ng hindi lumilingon. Unti-unting lumiit ang anyo ng sakay at ng kastanyas na kabayo laban sa kulay kahel na langit ng paglubog ng araw sa Sonora hanggang tuluyang lamunin sila ng kurbada ng daan. Nang gabing iyon, nanatili si Dolores sa asyenda. Inalok siya ni Consuelo ng isang maliit ngunit maayos na silid na may bintanang nakatanaw sa looban kung saan gumagapang ang bougainvillea sa pader. Agad nakatulog si Carlos, pagod sa mahabang araw. Mas natagalan si Valentina, ngunit nang tuluyan siyang pumikit, payapa ang kanyang mukha. Tahimik na naupo si Dolores sa gilid ng kama. Sa ilang sandali, wala siyang ginawa kundi huminga. Pinakinggan niya ang mga tunog ng gabi sa asyenda, ang tuloy-tuloy na huni ng mga kuliglig, ang hangin na dumadampi sa mga puno, ang mahinang lagitik ng pintuang nagsasara sa kung saan sa loob ng bahay. Sa loob ng 1 taon, narinig na niya ang mga tunog na ito bilang isang tagalabas. Ngayon, tila iba ang dating na para bang unti-unti na siyang isinasama ng mga ito. Bumalik ang kanyang isipan sa umaga, ang maalikabok na daan, ang di nakikitang bigat ng oras, ang sandaling inabot ni Morena ang kanyang kamay at ang pagpiling huwag itong bitawan. Madali sanang magpatuloy sa paglalakad, lohikal, praktikal, walang sinuman ang sisisi sa kanya kung dumating siya sa trabaho ng maaga at pinrotektahan ng seguridad ng kanyang mga anak. Kung ginawa niya iyon, marahil ay naglalakad pa rin si Morena sa daang iyon. Mananatili si Don Rodrigo bilang matigas na lalaking siya nung pagsikat ng araw. At mananatili siyang hindi napapansin sa loob ng mga pader na ito, naglilinis ng mga silid sa isang bahay na hindi niya maituturing na tahanan. May marahang katok sa pinto. Binuksan niya ito. Nakatayo roon si Don Rodrigo, may hawak na 2 tasa ng kape. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Anyo ng isang lalaking natututong magsalita ng tapat matapos ang mga taon ng katahimikan. Iniabot niya ang 1 tasa. Magkatabi silang tumayo sa may pintuan, nakatingin sa madilim na looban. Anino na lamang ang bougainvillea at ang bangkong bato ay tinatamaan ng maputlang liwanag ng buwan. Darating bukas ang delegado upang kunin ang salaysay ng aking ina, sabi niya. Isasalin iyon ni Doña Mariela. Mabuti, tugon ni Dolores. Mahabang proseso ito ang pagharap kay Gerardo. Oo, maikling katahimikan. Nagtanong ang aking ina tungkol sa iyo bago siya nakatulog, dagdag niya. Nanatili ang kanyang tingin sa looban, hindi sa kanya. Nanatili pa sandali si Doña Mariela upang magsalin. Isininyas ng aking ina ang pangalan mo. Nagatubili siya. Hindi ko alam kung paano niya natutunan iyon. Naalala ni Dolores si Valentina na malayang binabanggit ang kanyang pangalan habang naglalakad, walang pag-iingat. Hindi marunong magtago ng sikreto ang mga bata, magaan niyang sabi. Sa kanyang pagtataka, naglabas si Don Rodrigo ng mahinang tunog na halos parang tawa. Mainit at bahagyang mapait ang kape, sakto para sa tahimik na oras na iyon kung kailan tapos na ang araw at wala nang mababago sa mga nangyari. Naisip ni Dolores ang kanyang mga anak na natutulog sa loob ng silid.
Naisip niya ang posisyong inalok sa kanya at kung paano, kinabukasan, tatanggapin niya iyon ng kalmado, hindi dahil sa desperasyon, kundi sa tahimik na kumpiyansang pinaghirapan niya iyon. Naisip niya si Morena na nagpapahinga sa isang silid na noon pa man ay kanya. Sa wakas ay ligtas sa loob ng mga pader na hindi sana siya kailanman nawala. At may naunawaan siya nang hindi ito ginawang aral o talumpati. Ang pinakamahalagang sandali sa buhay ay bihirang magmukhang oportunidad. Madalas, mukha silang pagkaantala. Dumarating sila kapag abala ka, kapag natatakot ka, kapag tila imposibleng huminto. Ngunit kung minsan humihinto ka pa rin, hindi dahil maginhawa ito, hindi dahil may inaasahan kang kapalit, kundi dahil ang palampasin iyon ay may kapalit na mas malalim pa kaysa pera. Iyon ang kanyang umaga. At ngayon narito ito, mainit na kape, tahimik na looban, natutulog na bahay at 2 taong nakatayo sa isang pintuan, kapwa nauunawaan na ang isang desisyon ay maaaring magbago ng lahat. Minsan, ang lumilitaw sa ating landas ay hindi ang ating pinlano, kundi ang desperadong kailangan ng iba. At kapag nagbibigay tayo ng walang pagkalkula, madalas ay may mas higit tayong natatanggap kaysa sa ating inaakala. Hindi umalis si Dolores ng bahay ng umagang iyon upang maghanap ng himala. Umalis siya na may takot, hindi na bayarang mga bayarin at 2 batang nakahawak sa kanyang kamay. Ngunit nang dumating ang sandali, pinili niya ang habag kaysa kaginhawahan. Ang isang pasyang iyon ang nagbago sa kanyang buhay. Kung minsan ay nararamdaman mong napakalaki ng kapalit ng pagtulong sa iba, alalahanin ito. Ang kabutihan ay hindi kailanman bumabalik na walang dala. Ang taus-pusong ibinibigay mo ay may paraan ng pagbabalik sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kung ang kwentong ito ay nagpahinto sa iyo at nagmuni-muni kahit sandali, maaari mo itong ibahagi sa isang taong mahalaga sa iyo, isang mainit na yakap,